basically, ang iyong ditong obserbasyon, number one, ito'y election budget. Kasi nga, Yes. ang filing po ng certificates of candidacies ay October na next year, ha? So definitely po, kinakailangan pakitang gilas ng mga reeleksyonista o ng administrasyon na masiguro na mga bata niya mananalo. Otherwise, baka siya magka-problema pag exit niya, no? Things like that. Go ahead. Yes. Ang nakikita ko kasi dahil nga ang dami, para bang 'pag nakikita mo yung numero, parang walang natutugunan pagkatapos ng flood control scandal, na nandoon na naman marami pa ring allocations para sa flood control. Tapos sabi ko nga, marami pa ring local projects. Tapos yung local projects, split na yan. So DPWH at saka yung LGSF. Ang isa pa kasing problema natin dyan, yung transparency din sa mga releases niyan. So pagdating ngayong at this point kasi, yung lalong-lalo na yung sa local government support fund, hindi natin alam kung sino-sino ba talaga mga lokalidad yung magbebenepisyo dito. So walang transparency pa noon sa process na yon. And yung level of discretion ng executive branch pagdating ng panahon na i-implement na yung mga projects na yan. So ang sinasabi natin, dapat merong transparency dyan sa proseso na yan. At hindi magsisimula ang transparency doon sa kung kailan siya ini-implement. Dapat ngayon pa lang, alam na ng taong bayan saan-saan talaga pupunta yung mga proyekto na yan. Kasi ano na naman puro multipurpose halls, local roads patungo sa kung saan iba pa yung farm to market roads na nasa budget ng DA. Nasa budget ng DA. So nakakabahala yung ganong klaseng budget na maliit na nga yung fiscal space, meron na ngang economic crisis, ang daming problema pagdating sa education, yung classroom shortage, mamumroblema pa tayo tuwing merong mga disasters, pero ganito na naman yung mga prioridad ng pamahalaan. Ito na naman yung mga bagay na pinupondohan imbis na palakasin yun, sabi nila, resilience. Imbis na palakasin ang resilience, ito na naman, ayuda at saka yung mga local infra project. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.